nakabangga ng tumalon mula sa LRT. Kakasuhan daw ng reckless imprudence. Tama ba yun? Viral ngayon ang balita tungkol sa estudyanteng tumalon mula sa LRT. Pagbagsak niya sa kalsada, tinamaan siya ng sasakyan at nakaladkad pa. Patay ang estudyante. Ngayon, ang driver ng kotse kakasuhan daw ng reckless imprudence, resulting in homicide. Maraming nagtatanong kung tama ba daw yon. Batas muna tayo. Para maging guilty ng reckless imprudence, ang kailangan ay negligence. Ibig sabihin, may kakulangan sa pag-iingat. May ginawa ang driver na hindi gagawin ng isang maingat na tao. Reckless nga, di ba? Overspeeding ba siya? Lasing ba? Naka-cellphone ba? Lumabag ba sa traffic rules? Doon sa video na kumakalat, mukhang hindi naman. Ang nangyari, biglang may katawang nahulog mula sa itaas at bumagsak sa harap niya. Kung walang oras mag-react, walang warning at walang realistic chance na umiwas, nasaan ang recklessness doon? Mukhang wala naman. Ngayon, bakit kakasuhan pa rin? Ganito kasi ang reality. Ang pulis, hindi sila ang magdedesisyon kung may krimen or wala. Trabaho nila mag-investigate at iharap ang facts. Ang prosecutor ang magdedetermine kung may probable cause. At ang judge ang magpapasya kung may liability. At kadalasan, lalo na kapag may namatay, ang mga pulis, they err on the side of caution. Ang mindset nila is i-file na lang. Ipaubaya na lang sa prosecutor at judge ang desisyon. Legal yan. And to a point, practical din. Kasi kung may krimen talagang nangyari at hindi kinasuhan ang suspect, neglect of duty yan. Pwedeng sila pa ang makasuhan. Pero ito hindi required mag-file. May discretion sila. Kung sa una pa lang malinaw na walang kapabayaan, kung malinaw na ang driver ay nadamay lang at hindi niya kontrolado ang sitwasyon, pwede nilang sabihin na walang kaso. Dito sa situation na to, para sa akin malinaw Walang negligence, walang recklessness. Isang tao nagmamaneho at may bumagsak sa harap niya. Sa totoo lang, biktima rin siya. Dapat may lakas ang loob ang pulis na gamitin ang discretion nila. Hindi dapat laging takot na baka mabalikan. Kasi tandaan natin, ang batas hindi naghahanap ng taong masisisi. Ang batas naghahanap ng taong may kasalanan. At kung walang kasalanan, walang dapat kasuhan.